Allow me to start with a prayer. Manalangin tayo for a while. Father, we thank you, Lord, for this time that you have gathered each and every one of us. Lord, help us, O Father, that we'll be guided in our whatever we'll be discussing for today. And we thank you so much, Lord, for we know that you're with us wherever we go, whatever we do. And we thank you so much, Lord, for your wisdom. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning sa inyong lahat and I made this hindi ko na maantay yung iba kasi number one, I have to ask an apology because I'm not feeling well. Um, Crazy yung panahon kasi sa Japan. Very crazy. Dila na dito sa World Expo because right now, so like as I was saying, uh, masama ang pakiramdam ko. Yung panahon dito sa Osaka is nung isang araw sobrang init, no, as in talagang mainit, no, yung kumbaga parang hot summer, ganun. And then sumunod na araw naman umulan ng buong maghapon, ganun. Tapos ngayon naman makulimlim naman ang panahon, so mahirap. Kaya ang daming nagkakaubo dito ngayon sa Japan. Kasama na ako doon, medyo minamalat na ako. Para akong galing sa isang concert. Anyways, so, the reason why I called for this meeting kasi if you remember, you are supposed to be we are going to undergo training para sa December 2025 na DOH exams. Uh, Heads up ko kayo, yung schedule for June examination kasi marami na tayong nakasalang sa DOH na mag-exam ngayong June. Unfortunately, up until now, wala pa ring advice ang DOH regarding doon sa schedule. So we are not sure kung matutuloy yung exam ngayong June. Kasi supposedly, kasi ano na ngayon mid-May, almost mag-June na. No, ilang days na lang. So I have a strong feeling baka lang no, baka lang maimove nila kasi technically ang schedule ng DOH exam is first week of June, every first week of June and first week of December. Yun po yun. So, ang exam is done, yung written done on a Monday, and then Tuesday, i-check nila yung paper. Pag dating ng parang gabi ng ng Tuesday, may result na yan. Kung sinong pumasa, is-schedule ng practical exam from Wednesday to Friday. Ganun yon eh. Kaya, yun yung ngayon, yung ang ganda ng sistema ngayon kasi mabilis, no? Unlike nung the previous years, ang bagal. Pero ngayon, in fairness sa DOH, mga for 3 years ago, ganun sila kabilis. No? Kaya hindi na kayo may stress ng gusto waiting for the results. Kasi the result, eventually lumalabas yan mga a week after the oral practical exam. No? And then the outtaking, siguro mga 2 to 3 weeks. Ganon, no? Outtaking na. Tsaka wala nang gastos yung outtaking kasi online, no, via Zoom na yung taking. Kaya it's very technically efficient sila, no, and effective. Now, heads up ko lang kayo regarding naman sa exam, hindi kasing toxic nung araw kasi I've been doing this training since 2010, na-accredit tayo ng DOH. Nung dati sobrang toxic no exam kasi highly highly objective yung exam. So when you say objective, talagang sandamakmak yung i-memorize mo, sandamakmak enumerate mo, yung mga ganun. Pero in fairness, nung last exam, kasama doon yung younger sister ko na si Dr. Weng, kumuha siya ng exam, sabi niya, almost mga 80% na exam ay situational, no? Pag sinabing situational, practical application. So kung ano yung itinuro natin about the certain massage manipulations, and then ano yung kanya mga benefits, yung mga effects ng ganun, magtatanong ang DOH doon, related doon sa pangyayari. For example, si Pedro umakyat sa puno ng mangga, nalaglag, tumama yung balakang niya sa lupa, kinagabihan di siya nakatulog, yung gano'n, na ano ang kanyang kondisyon. So, from that
paragraph, marami ng tanong. Ano ang kanyang nararamdaman? Ano yung kanyang situation? Ano yung kanyang ah, possible na ano na na effect sa kanyang katawan? Ano ang massage procedure na dapat gawin? Ano ang hindi dapat gawin na massage procedure? Things like those. So ibig sabihin noon, highly ano siya analytical, no? So hindi mo na kailangan na maging expert ka at ma-memorize mo maraming mga teorya, mga konsepto. Ang sa kanila importante na i-apply mo based doon sa concept na present ng DOS doon sa manual. Ganun po 'yon. And yung sa second part naman, pagdating sa practical exam, ito naman yung magandang balita. Kasi, for as long as you know what you're doing, for example, marunong ka magmasahe, things like those. During the exam, sa practical, kasi ang practical exam, normally abutin lang yan ng mga 15 minutes, at most mga 20 minutes per examinee. No? So, pag na-exam ka, magpe-perform ka based doon sa ituturo natin na three stages of massage, massage pre-massage, massage proper, and then post-massage. Ah, ano na yon, dire-diretso na yon. Now, ang sinasabi ko rito is, unlike nung unang mga taon, many years ago, pagka ikaw ay, halimbawa, nakalimutan mo lang dalhin yung iyong sphygmomanometer, yung ganun, o na may nakalimutan kang gamit na para sa exam, ini-AQS ka na agad. That means hindi ka na mag-exam. Ganon. So medyo flimsy yung mga reasons ng araw. Why is that? Kasi marami yung nag-exam, no? Yun yung dahilan, no? Sa dami na nag-exam, hundreds na nag-exam, they wouldn't care kung papasa ka o hindi. Parang ganon yung mindset ng araw. Pero ngayon kasi, dahil hindi masyado karamihan ang nagla-license, licensure exam, although ang mostly na napansin lang namin, ang mga nag-exam talaga, yung mga spa owners or yung mga gusto mag-open ng spa kasi kailangan yan sa business permit. You cannot open a spa business without a license. No? Either ikaw yung as an owner or yung mga tauhan mo sa spa. Dapat may license. Things like those. Anyway, so going back, pagka kayo ay kunwari, hindi mo na-perform na maayos yung five basic stroke manipulations, di ba? I don't know if you're familiar. Effleurage, massage, friction, tapotment, vibration. So pagka meron kang hindi na-perform doon, ang ngayon, tinutulungan nila, ayun, tinutulungan nila, so sabihin nila, oh, baka ano, yeah, baka ito yung dapat mong gawin, ito yung dapat mong gawin. Parang ganon, gina-guide nila, no? Or kung worst case scenario, talagang kabado, minsan nagkakaroon ng ano, na nabablock mental, yun ang tawag ng iba minsan, mental block. Pinababalik nila. Okay, sige, balikan na lang mamaya kung okay ka na, yung ganon. So, you know what I'm saying? Ibig sabihin nun, hindi sila ganon ka-toxic. Pero ako as a trainer, I would really expect na you study hard and you study well. Okay? Kasi like for example, yung mga quizzes natin, kung hindi mo may papasa, hindi kita i-recommend sa DOH. Ganun naman kasimple yun eh. Di ba? So, ang passing score ng DOH is 75, ganun din ang gagawin ng AUSA. We'll give you a passing score of 75. You have to make sure that you pass the 75 100 item and 75% of which ipapasa mo. Yung ganon. So, ibig sabihin that gives us the confidence na pag nirecommend namin kayo sa DOH, hindi na kakaba-kaba. Kasi ibig sabihin nun, marami kang stock knowledge. You know, nakuha niyo po yon. So, ganun yon yan. Kaya nga, ibinabalansi ko lang, technically, hindi mahirap, pero kailangan mo maghanda. Yung ganon. Paghandaan mo yon. Kasi, ang tendency ng iba, dahil sinabi ni Sir Benji na hindi mahirap, hindi lang ako mag-aaral. Yung ganon, no? Ano na lang ako, pabanjing-banjing na lang ako. Yung ganon. So, I do not encourage that. Okay. Now, the main problem, if I may use the term, kasi ngayon, nung nasa Pinas ako, walang problema ako sa schedule ng 12 to 1. Kasi almost 3 years in a row, puro na ako online eh. I do not do already yung face-to-face.
Why is that? Kasi number one, marami yung cannot afford to go to schools kasi mamasahe, may pagkain, oras, and things like those. So sabi nila, sir, mas practical na ngayon online eh. Kasi the same material naman babasahin eh. No? Ano lang, talang magtsatsaga lang, tsaka may disiplina sa study, which is true. Kasi the last exam we had, 100% yung ating mga Mindanao students. Puro online yon. Wala akong face-to-face. Sa written, 100%. Sa practical, 100%. Ibig sabihin nun, kakayanin talaga kapag ka ang estudyante masipag mag-aral. No? Hindi naman kailangan mo, ano, tsaka, sorry for my voice. Tsaka sinasabi ko din na, di ba, alam nyo naman, ang basic requirement para sa exam, high school diploma. Ibig sabihin nun, dinisign ng DOH yun pang high school. I'm sorry to use that term ha, pero hindi naman sana minamalit yung high school. Pero what I'm saying here is, hindi siya ganun kahirap. Okay? Kumpara doon sa mga textbook ng elementary students, pag tinignan mo yung science books nila, napaka-complicated. Okay? So kung may mga anak kayo, di ba, makikita nyo, grabe anak, ang hirap ng mga lessons nyo. Anyway, so, yun yung, ah, ano natin yung scenario. Ngayon, since last month, I do not know if you're aware, andito ako sa Osaka, Japan. No, I'm one of the therapists. In fact, I'm the head therapist para sa Philippine Pavilion. No, kasi meron tinatawag sa Pavilion ng Philippine doon sa 160 country na World Expo sa Japan ngayon. 160 bansa. Ang Philippines may pavilion. So, isa sa mga feature ng pavilion, massage. Ito yung hilot. So, ako yung team leader nun. So, which means to say, may konting problema ako kasi dalawang shift ng work namin. No? Meron kaming morning, afternoon shift. Either way, nung tinitingnan ko, masasagasaan at masasagasaan yung 12 to 1 schedule, Philippine time. No? Kasi sa Japan, anong 12 to 1 dito is 1 o'clock to 2 o'clock. No? Duty time namin yon. Masasagaan yung kalahati noon. Yon yung malaking challenge. Kasi may break time ako, 1 hour. Pero hindi naman pwede yung pag break time, open yung computer, magle-lesson ako agad, di ba? Medyo hindi pwede mangyari yon. So, tinignan ko, kung i-adjust ko na early, like ngayon, kasi mamaya I have to prepare for my work na, no? Kasi ang bahay namin, ang aming hotel is mga 45 minutes away from the World Expo. So, medyo kailangan ko may mga clearance na 1 hour before I could log in on time. So, to make the long story short, right now, I am coming up with a new training design na kasi dati yung lectures, live lectures, no? So, yung sa manual, um, hindi ko dala yung manual. For a while, I just get a copy of the manual. So, this is the copy of the manual. So, what I do, lahat ng, kasi 5 modules ito, no? 5 modules ito. And by the way, last year ko lang ito fully, totally revised. No, kasi noong unang labas ng manual natin, Tagalog English. Tagalog English. So, inalis ko na lang yung in Tagalog kasi ang nag-request ng Tagalog nung araw, mga visual impaired, no, mga blind na mga students. Pero ang hirap kasi i-translate ng for word eh, no? So sabi ko, i-revise ko muna, alisin ko ang Tagalog and 100% binago natin yung manual. So this is the complete copy of the manual and very simplified, tsaka manipis na siya. No, manipis. Actually, manipis lang naman talaga yung manual ng DOH. Okay. So, yun yung ano ko ngayon is every time may klase, yun, per topic, dinidiscuss ko sa klase. And then after discussion, and pagkatapos ng lesson, kasi 1 hour tayo, 1 hour a day, 5 days a week, and then for 3 months. No? So, kung mag-start tayo ng July, August, September, October, tapos na tayo. Parang ganon. Anyway, so the biggest challenge I have is paano i-match natin yung schedule where I can do the live classes.
Pero at the looks of it, for the next 6 months, because I'll be here in Japan until October, no, mid-October yung flight namin pauwi ng Pilipinas. Ah, parang kakapusin ako kung maghahabol ako ng live classes. So, I'm now working on a new design ng training na hindi na siya live, pero may mga options ng Zoom, katulad ng ganito. Nakuha nyo? So, may mga topics na ako nandoon, nasa, ginagawa ko na sa computer. Kunwari, yung module number 1, it's about the fundamental concepts of massage therapy, blah, blah, blah. Lahat ng lessons, nakaano na yon, nakasulat na doon. Lahat ng video, ilalagay ko na din doon. Okay? Kasi, marami na tayong video eh. So, pwede kong mamimili lang ako ng video na relevant doon sa topic, isisingit ko doon, panonoorin nyo na lang. Panonoorin nyo yung video. So, hindi na siya maging live kung hindi recorded. Pero everything is there. And then, after each, after each important lesson, may lalabas akong quiz. No? Yung quiz naman natin, ano na yun eh, nakaipon na tayo ng mga mahigit 1,000 tanong. No, more than 1,000 questions. Pupull out ko yun, kakal ko yun, lalagay ko lang doon sa mga lessons. Now, you cannot proceed to Module 2 unless you complete Module 3, Module 1 to Module 2. Ganun yon. Self, ano na rin siya, grading. No? Lalabas yun, magki-quiz ka, lalabas yung result. Pagka qualified ka, pumasa ka, i-open ka niya for Module 2. Nakuha nyo? So, ganun. So, self-study siya. Self-study yung gagawin. No? And then, pagkatapos nun, hanggang sa ma-complete mo yung 5 modules. Pag na-complete yung 5 modules, then that's the time I'll give you the final exam. No? So, another setup naman yon. So, that's what I'm thinking na actually sa ibang mga online courses gano'n naman talaga eh, no? Pag inopen mo, binayaran mo siya, pagkatapos ng bayad mo, lalabas na yung course, mandun yung lectures, sagutin mo yung tanong, pagkatapos nun, move ka nun towards the next lesson. So, maano lang siya, no? Very convenient, no? Very convenient. Yun yung ano natin. And then, that's the major thing na gagawin ko. The second thing is, kung ganun ang setup, magbabago yung aking price scheduling. Di ba? Kung maalala ninyo, as to do some of you, ang ating enrollment fee, 1,600, may manual time 1,000, and the tuition is fees 4,950, and then may mga promo, ganun-ganon. And then level 1, level 2. Level 1, yung academics, level 2, DOH processing. There might be a changes, no? A change on the tuition, the payment. Kasi I am tempted to do like per module, doon na lang magtutuition, no? So, uh, pagka gusto mo mag-start ng class, you pay only one module, no? So, for example, 1,000 for the module 1, yung ganon. And then if you complete the module 1 and you want to go to module 2, magbabayad ka ulit ng module 2, parang ganon. So modular na yung payment. Ibig sabihin nun, if you feel na complete naman yung resources mo, dire-diretso ka pwede. Pero kung if you feel na sandali, medyo kailangan ko mag-ipon ng konti, then pwede mo i-delay ng konti. Nasa pacing mo na yon. Ang ano lang nun is kung too late ka doon sa deadline ng DOH, hindi kita ma-recommend for exam. Yun lang yon, no? Kaya kung masipag ka mag-aral, dire-diretso ka, you will have enough time para mag-prepare ng requirements and then I can recommend you to DOH. Ganun yon. Or else, kung hindi ka mag-qualified for December, June ka na mag-exam. Ganun na yon, no? So pero meron ka ng record with the under the training program at training system natin. Ganun. Ano sa tingin nyo? Medyo okay ba yung ganung setup? Iyan, ano tingin mo? Sir, para sa akin, sir, okay lang rin naman, sir, kasi napaka-convenient naman, sir, dahil unang-una, online. Opo. Then, yung sa payment, sir, is napaka-flexible naman para sa akin. So, okay rin Opo. naman ganun.
Oh, sige. Thank you, Ian. Si Daisy. Daisy, are you there? Hello Ah, po. yeah. Sige, Daisy, ano Sorry po, observation mo? nag-join lang po kasi mag-inquire lang po kung paano mag-join ng online class kasi narinig ko nga po na may online class po kayo. Opo. Dahil po sa work nga rin po nasabi lang po nung mga kakilala ko nag-join sila ng online class and flexible kasi pag may work yung tao, 1 hour something ganon. Kaya parang nagkaroon ako ng interest. Kaso, taga Baguio po ako kung paano po kaya yun. Then sa payment, ganun po. Ang Kaya payment po po, ako GCash nag-join po po. tayo. GCash po ang payment. Okay po. Tapos paano po pag mag-enroll? Ganun po. Online din po. Online din po. Okay po. Oo, ano naman 'yon? Madali lang naman. Actually, mas madali na nga yung online eh. Dahil number one, hindi ka na mamamasahe, things like those. Later on, you'll find out na it's very, 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 very easy. Marami akong students dyan sa Baguio, lalo na mga blind nung araw. Um, ang Po. exam dyan, ang exam venue kung Baguio, kung marami ma-exam sa Baguio, Baguio ginagawa. Pero kung marami ma-exam sa Manila, kunti lang sa Baguio, pupunta kayo na Manila para mag-written exam sa DOH. Ganon yon. Okay po. Oh, pag DOH kasi face-to-face, walang online sa DOH exams. Opo. Si Tadel, Hi, hello sir. Sa yes. akin naman sir, okay naman po yung ganong setup. Tsaka mas convenient po siya. Okay. Oo. Ang isang ano ko lang, ang isang medyo apprehension ko, meron ba sa inyong spa owner ngayon? Wala po. Iyan, spa owner ka ba? Wala. Wala Oh, naman sir. Daisy. Daisy, spa owner ka ba? Hindi po. Okay. Therapist po. Opo, kasi ang ano ko lang, pag spa owner, dinidiscourage ko mag-exam, mag-training kung walang hands-on background. Kasi wala na ako ituturong ano actual na hands-on di ba? So, kung therapist, madali mo lang matutunan yung pag sinabi Lurats, hagod. Petrisats, yung DE, yung pisil, yung ganon. Pero kung walang background, doon ako kabado. No, doon ako kabado. Kasi, siyempre, paano yun? Wala naman tayong hands-on lessons. So, i-require ko talaga hanggat maaari, mayroong background na at least mga 3 to 6 months na na hands-on. No, para hindi mahirapan sa DOH kasi exam, 'di ba, dalawa 'yon, written at practical exam. So, ganun yung setup ng DOH. So, yun na lang gawin natin. Some of you, doon sa, lahat ba kayo nasa group chat natin, ano? Lahat kayo kasama sa group chat? Yes sir. Hindi po. Okay. Kasi may ibang nasa group chat na hindi enrolled eh. Anyway, so at may iba na sa group chat, bayad na, no? Nag-settle na sila kasi may promo tayo dati, 'di ba? May promo tayo. So, anyway, as is yung promo na yon kung nakapag-settle. Pero pag hindi pa nakapag-settle, babaguhin ko yung payment details natin. Madali na naman, as usual pa rin. GCash pa rin naman tayo under my account. Tapos, ano yun, naka-record lahat yun. No? So, medyo ma-organize naman natin na maayos yon kung sakasakali. Okay? So, do you have any question or clarification? Meron ba kayong gusto pang linawin regarding our program? Sir, tanong ko lang po. Yung kasi 'di ba sir, may pauna pong yung payment yung 1,600. Opo. Sir, tanong ko lang yung sinasabi niyo pong 4,000, yun na po ba yung parang kabuuan niya? Hindi. Ang magkaiba yung enrollment fee doon sa tuition fee. Ang tuition fee is 4,950. Ayun yon. Pero, yeah, like what I said, that could change. No, kasi mahirap kasi doon sa bagong scheme kung maglalagay pa ako ng enrollment fee. No, kasi per course ang payment eh. No, so hindi ko alam kung paano 'yun, pero Pero sa definite akin sir, okay lang naman pong di pa naman nase-settle yun. okay lang muna. Okay. Antayin nyo lang muna maayos ko yung system, and then I'll let you know.
No, I'll let you Ah, know. Pagka okay ng system, enroll kayo dun sa system para pacing nyo na yon, no? Kung enroll kayo, pwede na kayo mag-start agad. Hindi nyo na, wala nang antayan nun. Unlike nung dati kasi, kaya ba, kailangan at least mga 20, mga 50, yung ganon. Eh ngayon, pagka maayos ko na yung bagong system, once you enrolled, once you told me na, sir, interested ako maging LMT, I need to have a training. O sige, ito yung link. Tingnan mo yung curriculum, pag interested ka, and then you think you could meet the requirements, then you enroll and then you pay. Pagka paid ka, automatic yun mag-open ng system. You can start studying already. Ganun yon. mm, Ang ano ko lang doon is may prescription lang siya ng maximum siguro 3 months to 1 year. No, kasi kunwari if you paid on January, dapat matapos mo yung program mo before December. Otherwise, mag-expire na yon. No? Kasi ang danger kasi diyan kapag ang iba nagde-delay, maraming changes minsan sa exams eh. No? So, kaya ako hangga't maaari, kung exam nag-enroll ka for 2025, 25 ka magtatapos dapat. Yung ganon. Kasi kung 26 ang mag-exam, may mga change na bago, eh, 'di ba? System based tayo. Mahirap na ako mag ritukihin yung system para ma-adapt yung bago na namang changes because the DOS exams are so yan flexible yan, no? Nagbabago-bago yung style nila. And we need to adapt to these changes as often as we could. Yung ganon. Okay? Pero mas mas sa tingin ko mas very very relaxing sa students kasi hindi na siya kasing hindi ka na maghabol. Although magme-maintain pa rin ako ng group chat. No, i-maintain ko yung group chat para you could interact with other students. Pero tingnan ko lang kung paano yon kasi baka naman yung ibang nasa group chat hindi naman nag-a-attend ng klase, baka panggulo lang. No, kasi meron akong ganung klase minsan na mga estudyante na nasa klase pero nanggugulo lang. May mga ganun eh. May mga estudyanteng toxic lang buhay nila, idamay nilang iba. So, hindi, screen ko lang, pero I feel na kailangan din ng group chat siguro. Para lang makapag-interact ka rin, no? Lalo na kung mag-zoom tayo. Kasi ang gagawin ko, every lesson, kung kaya ng schedule ko, mag-zoom tayo ng live. Yung ganun. Para magkita-kita naman tayo kahit nasa Zoom. Yung ganon. Otherwise, depende sa pacing. Kung mabilis ka magtapos, yun. See you sa next na lesson. Parang ganon. No? So, we will do our best na kahit papaano, mayroon pa rin tayong personal na interaction. Mahirap naman kasing kausap niyo lang computer araw-araw o yung inyong cellphone araw-araw. Delikado yan pag yan ang nagsasalita kasi yun ang kausap niyo araw-araw. Okay? Okay. Anything else? Wala na? Okay na tayo? Are we good? So, ang tabayanan nyo na lang, yung mga late other announcements na gagawin ko. I'm sorry kasi akala ko kasi na-post ko na nung last week, yung itong announcement for today's Zoom. Kaya I feel maraming hindi nakakita eh. No, kasi na-i-post ko siya, naligaw yung aking post, napunta doon sa isang batch. Yung- Napunta sa ibang batch kasi nagre-react yung iba. Kasi para sa amin ba to? Sabi ko nga, late ko na napansin eh. Anyway, since this is recorded, I will edit this and then i-repost ko na lang sa group chat natin para mapanood din ng iba kung ano yung naging discussion natin. Okay? So wala na, are we good? So, saka na lang tayo magpakilanlan ha. I do not know yet. Most of you will just introduce ourselves in the coming days. Pag-pray nyo na matuloy yung pero kabado na ako ng first week of July, this of June na exam. Kasi na mag ano na 'di ba? Mag-June na eh. So, I really don't know. Okay, sige po. Kung wala nang tanong, thank you so much for your time. And ang tambayanan nyo lang mga iba pang announcements na gagawin natin sa ating GC. And yes, kung under the new scheme, hindi ko na kayo i-require na bumili ng libro. No? Maganda din may hawak kayong libro. Pero kasi nasa Japan ako,
medyo ma-hassle yung ano, mahal kasi mag ano ng libro eh. But you can have this copy later on. Kasi doon sa training design natin, lahat ng lessons andun na eh. No, hindi mo na kailangan ng libro kasi doon ka na magbabasa doon sa ating mga lessons. Although may advantage pa rin ang hard copy na sinasabi. Okay, sige po. Maraming salamat and see you when I see you. God bless. Arigato gozaimasu. Jamatane. Bye. See you in Thank you. Japan. Okay po. Bye for now.